andito na po ako sa gate. Pakibuksan na lang po. Hindi agad ako nakasagot. Tahimik ang gabi, walang ingay sa paligid. Pero ang boses ng delivery rider ay klaro at diretso sa tenga ko. Wala naman akong in order. Wala rin akong balak kumain sa labas. Ako, si Mika, 25, freelance graphic designer. Kakalipat ko lang dito sa isang lumang apartment sa may Pasig. Mura ang upa, tahimik ang paligid, at higit sa lahat, malaya sa gulo ng syudad. Yan ang akala ko. Dalawa ng kaming tenant dito ayon sa may-ari. Yung isang unit sa taas, bihirang umuwi. OFW daw. Yung katabi ko, bakante. Pero minsan, may naririnig akong yapak, parang may naglalakad. Akala ko lang, imahinasyon ko. 9:32 p.m. Tumawag ang rider. Miss Mika Santos po ba? Grab delivery po, nasa gate na ako. Nagulat ako. Wala akong in order. Wala rin ako na-click kahit anong food app. Pero bumaba ako. Dala na rin ang kaba at curiosity. Sa gate, may lalaking naka-jacket, may hawak na brown bag. Miss Mika po, ito na po yung chicken teriyaki meal. Sorry kuya, wala akong order. Baka po sa kabilang unit. Tiningnan niyang resibo. Unit 2A, pangalan mo po talaga ma'am. Nanlamig ang batok ko. Ako lang ang nakatira sa 2A. Niningan ko ang dilim sa paligid. Walang ibang tao, walang ibang rider. Kinuha ko ang pagkain, naguguluhan. Pagbalik ko sa unit, binuksan ko ang bag. Chicken teriyaki. Bango, mainit-init pa. May nakasokbit sa tissue. Sulat kamay. Simple pero personal. Miss na kita anak. Biglang nanginig ang kamay ko. Sulat yun ni mama. Kilalang kilala ko ang penmanship niya. Bilugan ng pahaba ang ka. Pero imposibleng siya yon. Dahil si mama, 4 na buwan ng patay. Na-stroke siya habang nasa Dubai. Hindi ko man lang siya naabutan. Binuksan ko ang phone. Wala akong delivery app na open. Walang record, walang transaction. Nag-message ako sa Grab support. Ang sabi, wala raw delivery sa pangalang Mika Santos sa oras na yon. Parang hindi nangyari ang buong encounter. Kinabukasan, pinuntahan ko ang guard. Kuya, may dumaan bang Grab kagabi, mga 9:30 p.m? Umiling siya. Wala pong tamaan kagabi ma'am, tahimik lang po, wala rin motor na pumasok o lumabas. Parang lumamig ang paligid. Dumiretso ako sa unit, nagsindi ng kandila. Simula noon, parang may nagbago sa apartment. Sunod-sunod ang kababalaghan. Tuwing 9:00, may kumakatok sa pinto. Pag sinilip ko sa peephole, wala. Pero pag binuksan ko, may brown paper bag. Laman, paborito kong ulam nung bata ako. Laging may note, kumain ka palagi, huwag kang papayat. Mama. Isang gabi, habang naliligo ako, biglang nagding ang matagal ko ng patay na cellphone. Isang lumang Nokia. Yung ringtone na ginamit ni mama noon, classic tune for release. Naginginig akong lumapit. Contact name, mama. Heart. Walang SIM card yung phone. Nasa drawer lang yun, hindi ko na ginagamit. Pagbukas ko ng inbox may message. Lagi akong nasa tabi mo, huwag kang matakot. Dito na nagsimula ang paranoia. Naglalakad ako sa hallway ng apartment, pero may naririnig akong mahinang boses. Para bang tinatawag ako, pabulong. Anak. Isang gabi habang kumakain ako, nakita ko siya. Sa labas ng bintana ng kusina, may babaeng nakaputing duster. Nakatayo. Hawak ang chicken teriyaki. Mumiti siya. Pagkakatawang, si mama. Umakyat ang balahibo ko. Pagblink ko, wala na siya. Pero pagharap ko sa mesa, basa ang sahig. Parang may patak ng tubig mula sa labas. Dahan-dahan kong nilapitan ang pinto. May sulat na naman. Bakit mo ako iniiwasan, anak? Lumipas ang ilang araw. Napansin ng caretaker ang pamumutla ko. Tinawag niya ako, seryoso ang tono. Iha,
Alam mo bang may namatay na OFW sa unit mo dati? OFW? Si mama po yun, pero hindi lang siya yung nauna sa kanya. Parehong babae, parehong nag-iisa, parehong binabalikan. Binabalikan ng sino po? Napatingin siya sa taas ng building. Hindi ko alam kung anino lang o kaluluwa, pero lahat ng nakatira sa 2A may iniwang mahal sa buhay, at pag masyado silang nag-iisa, minsan bumabalik ang mga patay. Kinagabihan, habang natutulog ako, nanaginip ako. Si mama nasa gilid ng kama ko, umuupo. Hinahaplos ang buhok ko. Huwag mo akong kalimutan, anak. Dito lang ako. Pagkagising ko, may basa sa unan ko. Amoy chicken teriyaki. Sa ngayon, hindi ko na alam kung ako pa ang may kontrol. May mga gabi na paggising ko, may ulam sa lamesa kahit hindi ako nagluto. May isang gabing pagharap ko sa salamin, may kamay na humawak sa balikat ko. Wala namang tao sa likod ko. Sa tingin mo, kaluluwa lang ba ni mama ang bumabalik? O baka naman, hindi na siya umalis sa apartment na ito? At kung narating mo ang dulo ng kwentong ito, comment mo kung saan ka nanonood na yon at anong oras. Dahil minsan, hindi lang ikaw ang nakikinig.